Anyway, iwanan na ho natin si Dado, mga bossing. Pumunta tayo doon sa mga nagpe-fake news. Pakinggan niyo po yung balita nila. Pakinggan niyo po. Naku, may dagdag na naman po makakasuhan na DDS. Kakasuhan o nakasuhan? Ito po, mga kababayan. Nag-post. Naku, si Ngalbu. Oh, si Ngalbu na host ng 2x2. Aba, may ngipin si Ngalbu dito ah. Kumpleto na. Wag na nating tawaging 2x2. Ano? O nung dati pa ho siguro yan. Anyway, pakinggan nyo ho mga kababayan si General Torre at yung balita tungkol sa kanila. Context, sir. So, aside from June Abines, sir, meron pa ho ba kayong planong to post a complaint? Kasi hindi po, wala pang kaso. Na Ngayon, yung isa, ito lang ho, itong linggo na to mga kababayan, ang unang nakasuhan niya ni General Torre doon sa mga vlogger, yung June Abines, mga bossing. At kung doon po sa mga hindi alam kung ano po yung istorya, kung ano po yung nangyari doon, bakit kinasuhan po ni General Torre, mismong siya po ay biniktima ng fake news nung June Abines, mga kababayan. Ipinaskel, ipinost yung isang nakaratay, tapos sinalampak yung muka ni General Torre para pagmukain na siya daw po ay nakaratay na sa ospital. Malala ang sakit. O ayun. Ang naging dulot po, no, doon sa kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, anak, o asawa, sobra-sobra o labis-labis pong pagka-stress, mga kababayan. Kapag kaganyan, syempre dapat kasuhan yan, no? Ayun, nung huling nakita natin, ngumangal-ngal, umiiyak. Di ba? O tuloy natin 'to. magreklamo against maybe other individuals. Actually, ang isa dyan, kasabay na nag-post niya, na nakita ko, na silang dalawa nagsisharean, si Jason sa... Ayan! Mukhang madadali si Ngalbu, no? Mukhang madadali din si Ngalbu. Kasi pinost ko din ho yun, mga kababayan eh. Ikinontent natin yung post ni Jason sa na ipinapakalat nila na maluba ang sakit ni General Torre. So, I plan to file a case against him kasabay sana ni June Abines. Pero naalala ko, meron akong pending case ngayon sa kanya na i-file na. At And Mr. Jason, sir? Jason sa and Boss Dada. Ayun! Yung isang sa mga banateros. Naku po, aray! Ay, nako. Kung maalala nyo, mga Boss Chief Amo, sir, nung nandoon po sila sa labas ng Kojik compound, mga kababayan, isa po yan si Dada eh. Yung mga nagmumura, yung galit na galit. Ano po? Yung talagang kung sobra-sobra na po yung mga sinasabi, mga Boss Chief Amo, sir. So sabi natin, etong mga ito, etong mga humaharang doon sa ating mga kapulisan para hulihin si Kibuloy, malamang may mga haharaping kaso to eh. Matitigas yung mukha nila noon. No, yung mga nagsisisigaw ho, aray ko. Papunta na sa pagsira ng buhay to ah. Papunta na sa unti-unti na masisira buhay nitong mga to, mga boss. Ay, kala nyo po ba napakadali ng maghabla at maihabla? Mahirap po parehas yan. Gugugol ka ng oras, panahon, pera, mga kababayan. At lalo pa, kapag kayong ikaw ang inihabla, stress ka dyan. Paano kapag ka hindi mo maipanalo? Tapos ang kaso, sedition. Ayari ka. Long ko yan. Oh? I'm filing the case for preliminary investigation already next week. May schedule na ako because natapos na ang DC-20, tapos na ang case build-up, in-approve na ng evaluating prosecutor ang kaso. So I'll just file it next week. Inciting to sedition naman to. Right. Medyo mas mabigat ng konti. Inciting to sedition. On Jason, sir? Jason sa and Boss Dada. Because Ay, pag naoblo to, naku po, papayat to. Pag naoblo to, mga kababayan, no? Hindi pwede yung laki-laki ng katawan niya doon sa sa oblo.
ay hindi uubra 'yun. Sa OBLO mga kababayan, merong mga mayor na nirerespeto. Susunod ka do'n, 'no? At 'pag bago ka, ay nandoon ka sa ilalim. Utos-utosan ka. Pinaparay ko talaga. Tsaka yan ho, mga kababayan, malaki po ang laban ni General Torre diyan. Malaki po ang laban o malaki ang posibilidad na maipanalo po ni General Torre yan. Tayo nga po mga bossing, kitang-kita na po natin, 'no? Kung paano yung mga ginawa nilang pagharang, kung paano yung pagsigaw nila para, ang taong bayan ay talikuran ang gobyerno. O di ho ba? May kalalagyan talaga 'tong mga 'to. Tapos ang sasabihin niyan do'n sa mga vlog niya, eh, sinisikil nila ang ating karapatan na mamahayag. Hindi naman po, eh, 'no? Ang problema, eh, yung ipinapahayag ninyo walang katotohanan. Oh, Sila doon sa mas marami kong case na final earlier dahil talagang itong dalawang to ay special kind of kanto. Special kind of definitive. mhm. So we're actually in the forefront of preventing me from doing my job during the time. Doon pa rin sa KOJC compound. Yes, sa KOJC compound. I see. So, andito na. I'm going to file it next week na. I've already a court date, a date with Mukhang tama yung sinabi sa akin ng kaibigan ko, Mark, kagaya po nung sinabi ko sa inyo, 'di ba? Nung mga huling vlog natin. Unang pagpasok ng Marso, unang linggo na pagpasok ng Marso, eh maraming makakasuhan. Kagaya na lang po ito, ayan, sinabi na po ni General Torre, mga bossing. 'Di ba next week, ifa-file na yung kaso sa kanila. Magandang laban 'to, 'no? Dito ho natin mapapatunayan at dito ho natin makikita kung hanggang saan talaga yung mga tapang nitong mga vlogger na 'to. Lalong-lalo na ho yung mga mahilig magsigawa lang po ng kwento, mahilig magpe-fake news, mga boss. 'Di ba? Eh, ganyan ho ang estilo nila, eh. Gusto nilang mapapaniwala ang sambayan ng Pilipino na ito pong administrasyon na ito, eh, hindi po gumagawa ng tama para umanib po sa kanila. Eh, kaso mga boss, wala po. Mahihirapan po sila, mga kababayan. 2025 na po ngayon, napakadami na pong social media. Malabo na yung maitago, maitakip, talagang lahat po nung mga pame-make news nila makikita. 'Di ba? Makikita at mahuhuli, mga bossing. Eto pa, actually lahat 'to pame-make news ng mga DDS, eh. O eto pa ho, mga kababayan,